Hello mga kangod, Sangod Motovlog is in the house ngayon. Dahil rainy ang ating panahon ngayon, hindi tayo makakapag-rides. So naisipan ko mag-content na lang habang naliligo sa ulan. Then ito, naisipan kong linisin ang aming rooftop para kahit paano may content na ako, nalinis ko pa ang aming rooftop. So ingat kasi ngayon, nagpag naulan, madulas ang kalsada. So ito ang ating naisipang gawin ngayon. Wala lang, talagang binaras ko lang naman yung ating kasi yan pag kasi pag may mga ambon lang, tapos mga gabok, kaya nangyari parang nag-iipon lang dyan, parang lumot na tuloy. So kagandaan ng ulan din at naisip ako ng brush yan. Although hindi naman totally na nalinis agad lahat, kasi may plano pa nga dyan, lalagyan pa ng tiles yan. Soon pa yan siguro. So yan, atang ginawa kundi magkuskus dyan sa ating rooftop. So guys, ingat-ingat po tayo ngayon kasi maulan ng panahon, lalo na sa mga nag-rides, madulas ang kalsada. Samahan lang yung pag-iingat, protection, kasi may mga nagmamahal pa rin na naghihintay sa atin. May mga bata, mga anak, kailangan huwag paulanan para hindi magkasipon. So ito yung at the same time kanina pala lumindol na naman. Kasi ewan ko pa kagabi, ewan ko tama yung nilabas na video kagabi. May napanood ako kasi kaninang video na umuusok yung Mayon volcano. So malapit na kami dito sa Mayon, pero hindi ko naman nakita kasi hindi ko na kung di ka tagalabas ng bahay, hindi mo siya makita So kagahapon alas 3 lumindol siya. Hindi ko lang alam kung siguro mga intensity 3 or 4 siguro yun. Mabilis na mabilis. Mabilis na may lindol, pero yung bagay yung once na may lindol na nagaganap, based on scientific explanation, crater yan crater na magma sa ilalim ng lupa na naghahanap ng butas na malalabasan dahil sa sobrang hinit. Naghahanap siya ng mga active volcano, gaya niya, katulad nandito ang lindol, pero hindi, kasi may mga nakita din ako sa post dito sa mga My Day na lumindol din sa parting Dunsol, tapos sa Ligao lumindol din. Ibig sabihin simultaneous yung lawak nung lindol na yun. Tapos yun nga kagabi nakita na naglalabas ng mga, kasi nung gabi may mga nagpost na baga na lumalabas dun sa tuktok ng Mayon volcano. So parang kung connect the dot, makikita mo na nagpupulit lumabas yung magma sa ilalim ng lupa, palabas. Yung ulit-ulitin ko ito lagi kong naikakwento sa aking mga dating sa mga tao ko dati, sa mga kalala ko sa inuman din minsan. Nung high school kasi ako nag-report ako regarding sa volcanic eruption. Yun nga, ang magma pag sobrang init niya, nag-aamtaga siya ng na may lalabas niya. Ngayon pag isang matinding tama niya sa pinaka itatawag na center, epicenter, yun doon nag-create ng lindol. Yun ito lang, may basa rin naman sa mga story nabasa ko rin naman. Tapos yun, pag nakahanap siya ng butas katulad ng mga active volcano, doon niya nilalabas ng todo. Hindi niya may buga ng todo yan, kasi nga yung ibabaw mismo ng crater, minsan tuyo na siya, minsan talagang kailangan ng isang malakas na puwersa bago siya itulak palabas. Yun, kapag sabay-sabay na nagpupulit na lumabas, boom, isang malaking pagsabog na yun.
Pero, ano naman yan eh, years ago nangyayari yon. Kaya nga, ang sabi din nila, pag mga naulan, possible na napapakalma yung init, baga. Parang kaya pag mainit ang ulo mo, syempre pag, di ba, sabi, uminom ka ng ganito malamig para lumamig ang ulo. Ano yun, parang mga haka-haka lang yun. Pero wala naman sigurong basta na scientific explanation doon. So, wala naman ako din nakita na ano. Karamihan kasi kapag after pumutok ang bulkan saka nagkakaroon ng ulan, humuhupa na yung pagputok ng bulkan, di ka? Kasi nga yung init baga na nilabas niya, napapakalma nung lamig. So, hindi ko alam kung may kabulan itong mga pagsasabi ko. Basta ito sinishare ko lagi. Kasi nga, naalala ko nga, nung first year ako, nag-report ako regarding sa volcanic eruption. At sabi ng teacher ko, kung ano pagkakaintindi mo, yun ang sabihin mo. Gawa ka lang ng konting visual aids, tapos drawing ka ng vulkan, magma sa ilalim, kung bakit siya pupumulit o base sa nabasa ko rin, yun ang pagkakaintindi ko. Kaya kapag may lindol na nangyari, asahan mo within that province or that basa na yun, magkakaroon ng volcanic eruption. Mostly. Hindi man katulad yan na ano ba, nung nakaraan na panay ang lindol tapos saan pa pumutok ng vulkan. Yun, basta yung karugtong parang nagiging pattern lang. Ito pa nga isang trivia pa nga. Sa gabi, kapag nakita nyo ang buwan na mayroon siyang ring yung parang mayroon siyang hollow ring na nakapalibot sa buwan na yun. Misa, may kita mo dahil sobrang laking bilog nun asahan mo 1 month, 2 months or a week lang magkakaroon ng isang malakas na bagyo. Saan ko nakuha ang source na yun? Sa isang genius people nagkaya ni Ernie Baron. Kaya ngayon pag nakikita ko na yan, may sa gabi na mayroong bilog yung buwan, nanood ako ng balita niyan. At siyempre, nagpe-prepare na rin. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, or 1 month, magkakaroon ng isang malakas na lindol. At nagkatotoo yun, yung nakita ko yung time nyo, may yung malakas na bagyo yata yung time yun, na 2014 yata yun, talagang nagiinom kami sa labas noon. Tapos, sabi ko mayroong parating na malakas na bagyo. Yun nga, sinalanta nga yung Bicol ng time na yun. At least meron mga warning sign. Hindi naman yun sasabi na maniwala agad tayo, pero may warning sign para makapag-prepare. Hindi naman talagang accurate yun. Pero nagkakaroon tayo ng babala. So, try nyo din. Pag nakakita kayong ganun, mga ganun senaryo, magbilang lang kayo ng buwan or linggo kung ano kasunod na mangyari nun. At malalaman nyo kung may kabuluhan ba yung mga pagsasabi ko. Ito, based na sa experience ko kasi yun nangyayari din naman talaga. At least may idea, diga? So guys, ayun, napadahaban daldal natin sa pagputok ng bulkan. So ito na, medyo lumiliwanag na ang ating floor. So paano? Ididiretso ko na lang din ang video. Manood na lang kayo. Pero sa ating lahat, mag-ingat po sa ulan. Keep safe lagi at bawal magkasakit. So, at siya nga pala, doon sa mga pagkasabi ko, correct me if I'm wrong, at kung mayroong knowledge kayo na mas accurate doon sa mga sinabi ko, huwag kayo maya mag-comment sa aking comment section or dito sa live ko para at least baka madagdagan yung idea ko rin, diba? So, yung sa aking mga sinabi ko lang kasi mga experience ko yun saka sa mga narinig ko lang din. So, ano baga? Sharing of ideas, kuro-kuro. So yun guys, yun lang ang aking madadaldal ngayong araw na to. So, panurin din lang tong mga walang kabulong pinagagawa ko yan. May konting liwanag na, kanina madilim yung side na yan. Salamat din sa inyong pagsuporta. Basta tulong-tulong lang tayo. Tara, samahan nyo kung panurin ang aking video hanggang sa matapos. Let's go! Yo, what's up?
Minsan mabagal, minsan tuloy-tuloy. Hindi kailangan man madali. Enjoy the road, enjoy the moment. Kalsada ang mundo, motor ang buhay. From sunrise ride hanggang sunset drive. Ride safe, ride free, feel the breeze. Good vibes only, easy lang just be. Kasama kita sa long ride, kasama sa short trip. Sa init ng araw, sa lamig ng gabi. Ulan man o araw, tuloy pa rin. Dahil sa bawat biyahe may aral na bitbitin. Walang kompetensya, walang inggitan. Respect sa kapwa, yun ang tunay na yaman. One love sa daan, one heart, one ride. Music sa tenga, problema ay slide. This is not just a vlog, it's a way of life. Slow down, breathe in, everything's alright. Semot mo to vlog hanggang dulo ng kalsada. Kita-kits mga karide, let's ride slow, ride safe.